matapos mailabas yung forensic result ng autopsy sa bangkay ni Francis Gumikib, yung grade 5 student na allegedly nasawi dahil sa pananampal ng kanyang guro. Mukhang hindi matanggap, lalong-lalo na ng ina ng biktima, ang resulta ng autopsy. Pinag-iisipan ngayon ng ina ng biktima na kukuha siya ng second opinion dahil ayon nga sa kanya, parang napaka-imposible na namatay yung anak niya sa isang kondisyon na wala man lang sintomas. Kumbaga, para sa ina ng biktima, imposible na basta-basta na lang mamamatay yung kanyang anak dahil sa isang di pangkaraniwang sakit na wala man lang mga manifestations. Kulang, napakasakit sa akin ang nangyari na to, lalo na simula lang naman yan nung nasampal siya ng teacher na yan. Doon po nagkaroon ng ng mga nararamdaman na ang anak ko. Wala pong sintomas na pinakita ang anak ko. Di ba dapat po sa kung sakaling inborn man po yun, di ba dapat may sintomas na pinakita ang anak ko simula baby siya. Bakit sasabihin nilang ganun po? Wala daw pong nakita sa autopsy. Kasi ang pinagtakahan ko lang po dyan, bakit suko na po ng Rizal ang nagdala sa crime. Tapos suko pa rin po ng Rizal ang nag-autopsy. Kung sakali kayo ang nasa sitwasyon ko, anong pakiramdam niyo po? Ayun din po ang sabi nila na kung kinakailangan ko po patingnan sa ibang doktor yung result ng autopsy ng anak ko, yun din po ang gagawin ko. Kasi nalalabuan po ako sa mga paliwanag nila. Well, bilang isang magulang, napakahirap talaga tanggapin, lalong-lalo na kapag kaanak ang nawala. Mahirap din tanggapin na ang sinasabing dahilan na isang rare condition na mukhang matagal na palang meron ito sa loob ng katawan ni Francis Gumikib ay ngayon lang din siguro niya narinig yung ganitong klaseng kondisyon. Kumbaga, kahit tayo, wala tayong ka-idea na meron palang isang rare condition na ganito na walang ipinapakitang sintomas at malalaman lang ito kapag kahuli na ang lahat. Karapatan din naman nila na humingi ng second opinion kung talagang hindi sila satisfied dun sa result ng autopsy. Pero ako personally naman, naniniwala ako dun sa result ng autopsy at sa paliwanag ng PNP Forensics. Again, hindi ko sinasabi na tama itong conviction ko. Pero just the same, ilalahad ko lang dito kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit naniniwala ako na hindi nga namatay itong si Francis Gumikib dahil sa pananampal ng kanyang guro. Una, matapos kasi mangyari yung pananampal, 3 days after pa bago nakaramdam ng mga pananakit ng ulo, pagkahilo at yung pagsusuka ng dugo ni Francis sa emergency room ng isang ospital nung dinala siya. So dito nakikita ko rin na for 3 days after nung pananampal ay maayos naman yung kalagayan ni Francis. Kumbaga nagawa pa rin niya yung mga regular activities na ginagawa niya sa araw-araw. So ayon nga sa PNP, usually daw, kung nagkaroon ng napakasamang epekto yung pananampal sa kanya, makikita na ang epekto nito in less than 48 hours. Pero yung nangyari kay Francis Gumikib, 3 days after na mula nung mangyari yung pananampal. Pangalawa, iniisip ko rin na kung talagang malakas yung pananampal na ginawa ng guro kay Francis, siguro naman sa sobrang lakas ay baka natumba siya sa kinauupuan niya. O di kaya may makita man lang na sugat o bukol o tama sa ulong bahagi ni Francis. Pwede rin kung talagang sobrang lakas yung pananampal, baka dumugo rin yung tenga ni Francis. O di kaya yung bibig ni Francis. Pero lahat ng ito ay hindi nakita sa medical report. Pero hindi ibig sabihin ito na walang pananampal na naganap. May nangyaring pananampal. Pero kung gaano kalakas yung pananampal, yun ang hindi lumalabas sa medical report dahil walang traces sa ulong bahagi ni Francis or even sa mukha niya na may malakas na puwersang tumama sa kanya. At ipinaliwanag din ng PNP na yung sinasabing rare medical condition ni Francis, kadalasan daw yung mga meron nito ay wala talagang makikitang sintomas. Asymptomatic ang rare condition na ito. At nangyayari daw ito dahil yung mga ugat sa innermost or sa pinakaloob-looban ng ating utak ay nagkakabuhol-buhol. Kaya kadalasan na nangyayari daw, nagiging tridor itong rare condition na ito. Malalaman na lang daw na may ganitong kondisyon ng isang tao kapag pumutok na yung mga ugat sa utak, na may high incidence na kung saan namamatay yung tao. Parang ganito rin siguro yung nangyari kay Isabel Granada, yung sinasabing aneurysm na ikinamatay niya. Kasi nung araw na yun, nag-perform pa si Isabel Granada, parang sa Qatar yata nangyari yun. Tapos bigla na lang siyang natumba at hindi na na-revive
At doon nalaman na nagkaroon siya ng aneurysm na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. So meron talagang ibang mga sakit na not necessarily na meron tayong mararamdaman or may makikita tayong mga sintomas o manifestations. May mga sakit pala na nasa loob na ng katawan natin pero hindi natin ito ma-identify or hindi ito malalaman. At nalalaman na lang ito, sabi ko nga kanina, kapag kahuli na ang lahat. Sa nangyari kay Francis, dati kasi ang iniisip ko rin na baka yung pananampal ang nag-trigger. Kaya nagkaroon ng pamamaga at pagdurugo yung sa bandang utak ni Francis. Pero dahil sa paliwanag ng PNP Forensics Team na yung pagdurugo at pamamaga ay dahil sa pag-rupture or pagputok ng mga ugat sa kaloob-loobang parte ng utak ni Francis. So parang imposible nga na dahil naalog yung ulo ni Francis dahil sa pananampal ng kanyang guro, ay ito ang nag-trigger para magkaroon ng pamamaga at pagdurugo. Kasi wala ngang lumalabas sa medical report na may malakas na tama na nakita sa bandang ulo ni Francis. Kaya para sa akin, nag-agree nga ako doon sa paliwanag ng PNP Forensics Team na walang kinalaman yung pananampal sa pagkamatay ni Francis Gumikib. So dahil tinanggal na nga yung possibility na masampahan ng homicide case yung guro, ang tinitingnan ngayon ay yung pagsampa ng reklamo na anti-child abuse ng Republic Act 7610. Pero ayon din sa PNP, hindi rin daw pwedeng sampahan ng reklamong physical injury yung guro dahil nga walang injury na nakita o lumabas sa medical report na may tumamang ang malakas na puwersa sa ulo ni Francis o sa mukha ni Francis. So kahit na meron ng pananampal na nangyari, pero walang ebidensya for physical injury. So ibang violation ng anti-child abuse ang maaaring isampang reklamo laban dito sa guro. And again, sa palagay ko, tama rin yung sinabi ng PNP. Kasi paano nga naman sila magsasampa ng reklamong physical injury kung wala namang ebidensya na may injury. Pero sakop pa rin ito ng anti-child abuse. Dahil bawal na bawal yung ginawang pananampal ng guro kay Francis Gumikib. So pwedeng-pwede pa rin na magsampa ng reklamo yung mga magulang ni Francis laban dito sa guro. Kasi hindi lang naman physical injury ang sakop ng RA 7610. Anything na matatawag na child abuse, kahit na pagsalitaan lang ng hindi maganda yung bata, sakop na ito ng Republic Act 7610. Yun pa kaya na sinampal yung bata na mapapatunayan din ng ilang mga kaklase ni Francis na nakakita mismo kung ano yung ginawa ng guro sa kanya. So at least kahit papano naliwanagan tayo. Kasi sigurado ako grabe rin yung naging impact dun sa guro nung hindi pa natin alam ang totoong dahilan kung bakit namatay si Francis Gumikib. Dahil ang mga nasa isip natin, yung guro ang pumatay mismo dun sa bata. At alam natin kung gaano kabigat sa parte ng isang tao na ang mapagbintangang ka mamamatay tao. So sa paliwanag na ito ng ating kapulisan, ang kasalanan talaga ng guro ay yung pananakit niya kay Francis Gumikib. Pero hindi siya ang dahilan kung bakit namatay yung bata. So sana kondenahin natin yung pananampal niya sa bata, pero wag natin siyang ituring na isang kriminal. Again, mataas pa rin ang pagtingin ko sa mga guro dahil napakalaki ng utang na loob ko sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Pero siyempre, walang perpektong organisasyon. Kung marami mang matitinong mga guro, meron ding iilan sa kanila na mga abusado. At ito yung dapat nating bantayan. Lalong-lalo na yung mga pang-aabusong nagagawa nila sa mga bata.